So April Fool's Day. Bonggang-bongga ang pasabog ni Miss Maharlika mga ate at kuya dahil hindi tayo nag-antay ng matagal right? Ni-reveal na niya kaagad yung document na nagpo-prove na si Hello Kitty ay Jodic Tiba 2012 pa. Ang alam ko mga ate at kuya, yung video rin ng Polvo, yung video ng Goldilocks Polvoron Cookies and Cream ay mga 2012 din. At sabi nga ni Miss Maharlika, may nag-send sa kanya ng mga photos na vangag talaga ang magjowawawa. Si Coaching at si Boch Hawada. Si Coaching at si Palakekak. Ano bang pwede pangalan sa kanya? Marami siyang pangalan. Si Tarshir, paminsan-minsan. So bakit nilabas ni Miss Maharlika April 1st na April 1st? Akala natin may April Fools tayo or peke yung, well, alam niyo naman pag April Fools, di ba? May trending nga pala ngayon ha. Yung parang ano ba yon? Yung, what was it? May isang takoyaki, ano yata yan? Takoyaki store na nag-post na kapag nagpatato daw na may trending ngayon, may singit ko lang. Hindi naman to politics pero trending. May isang nagpatato na lalaki kasi nag-post ng pang April Fools yung parang takoyaki store or something. Parang isang food court or tawag sa kanila food stall na kapag kung sino ang unang-una makapagpapatato ng kanilang name brand, bibigyan nila ng 100k. May nagpatato ng mga ate at kuya sa noo. Joke lang pala yun pero may mga naniwala. Ang problema po kasi marami sa ating nagjo-joke-joke at hindi, although nilagyan naman sila nila na pang April Fools lang yon. Pinost yata nila March 31 eh. April 1 kasi yung, di ba, yung April Fools. So, karamihan po kasi, medyo hindi naman lahat alam niya na kapag may mga nagpo-post ng April 1, yun ay minsan pabubudol lang. Pwedeng mag-post ka na, andito na ako sa abroad. Thank you so much po, Ate Alice in Wonder Vlog ba yan? Ay, nandito na ako sa New York, yung pala April Fools, nang e-etchos lang pala. Maraming mahilig mang prank pag April 1, di ba? Marami ding vlogger na ang content ay prank. Eh yun, medyo sobra yun. Bibigyan daw nila ng 100k, ano ba yun? So may nagpatato naman, alam niyo naman ang tato, matagal patanggal mga kuya. Kinuyog yung tindahan na yon na nag-post ng gano'n sa social media. So akala natin, itong post ni Miss Maharlika, baka April Fools lang, pero seryoso pala, di ba? Matindi ang pasabog, nagulantang hindi lang tayo, kundi syempre ang kampo rin ni Naahas. So, bakit nilabas ni Miss Maharlika? Panonoorin natin miyami ang konti ang kanyang video. Dahil nga po, gusto talaga pala siyang ipapatay. Yun na yun. Gorgor, papatay yun. Miss Maharlika, di ba? Yun ang ibig sabihin mo ng gorgor. Gustong-gusto talaga siyang ipapatay na. Nanganganib ang buhay ni Miss Maharlika. Katakot-takot na mga kaso pa ang sinasampa sa kanya para siguro maturete, matuliro, right? Ma-pressure. So, napurga na si Miss Maharlika, nilabas na niya ang unang document at pangako naman niya yan, ilalabas niya yung unang document proving na si Hello Kitty ay gumagamit talaga ng pinipig crunch ng Goldilocks and then to follow yung video. Pero siguro, may timing is everything mga ate at kuya, okay? Siguro, ngayong taon na rin yan, hindi na nga raw aabutin ng December yan si Hello Kitty. Baka nga hindi na raw yan abutin ng June 30 eh ng inauguration, yung anniversary ng inauguration or even ng kanyang SONA. Lazada. May Lazada. So, anyway, panoorin muna natin ang video ni Miss Maharlika and kayo na magbigay ng reaction patungkol dito. Pakinggan po natin ang ating hinahangaang vlogger habang ako'y kukuha ng aking parcel. Kung natatandaan nyo, merong kaibigan kakilala si Kuting na nagpakita sa akin ng letrato na kung saan bangag-bangag silang lahat. Ito yung mga alta-altahan. Remember that? Okay. Napag-alaman natin, mga kababayan, na nung 2012, okay, nung si Kuting ay senador, si Kuting, 2012,
Oh no, hindi pa siya senador. 2010 to 2016 pala siya nagsenador. Okay? Si Kuting, nung 2012, na siya ay bangag na bangag at halos araw ay nakikipag-session sa mga artista. Okay? Na itong mga artistang to, nabanggit na nga ito, di ba? Pero hindi natin siya babanggitin kasi nananahimik naman. But, for the heck, para maipakita natin sa inyo, itong mga kasisyon ni Marcos Jr., kasi ito yung artistang ito, sinira nila ang buhay. Dahil, well, I may say na adult naman itong artistang to, well, sinira, na nalulung siya sa Coca-Cola. So, ngayon, noong 2012, ayon sa ating impormasyon, alright, si Kuting ay huhulihin na sana kasama itong artistang ito. So, hulihin na siya, may order na po, actually hawak ko. Alright? So, nung time na yon, dapat ay i-raid na siya kasi meron ng pre-operation report na si positive na si Marcos Jr. ay isang bangag na bangag sa pulburon. Panahon ito ni Noynoy. So nung time na all set up na, mga kababayan natin, nung time na huhulihin na itong walang hiyang ito, dahil itong si Marcos Jr., dahil nga kompleto na yung pre-operational report, lahat ng background na kung siya ba talaga ay involved sa pulburon, meron ng operational plan, meron na silang ginawang mga assessment na just in case tumakbo si Kuting, di ba? Saan pupunta? You know, lahat ng mga bagay ay i-set up na. Lahat, contingency plans. Post-operation, kung anong mangyayari kapag hinuli na si Kuting. Lahat po, kompleto na sa coordination niya mga yan. Okay? The problem is, during that time, okay, ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi si, yung Claudine, hindi si Claudine. That's not, irrelevant yan palangga. So ngayon, during, yung sinabi ni Pangulong Duterte sa Maisog, na nakita niya sa PIDEA report na si Marcos Jr. ay isang durugista, isang pulburonic. Totoo. Yung sinabi ko sa inyo na lumuhod si Amy Marcos sa Pangulong Duterte na wag na hulihin si Kuting o wag na siya isama doon sa pulburonic list, sa narco list. Totoo yun kasi napaka-reliable ng ating impormasyon na nakuha doon at dito sa ipapakita nating ebidensya sa inyo ay magja-jive lahat. So nung panahon ni Noynoy, isa sa kabinete ni Noynoy ang humarang dito. Okay? Maari, okay? Hindi natin muna siya bibigyan ng pangalan pero maaring business partner ni Lee Satanas. Kasi napag-alaman natin na pinigil, ginawa ng paraan para wag matuloy at hindi tuluyang mapahiya si Marcos Jr. na siya po ay pulburonic. Okay. So, 2012, pinost ni Miss Maharlika Tomatet, kuya, yung documents. So, let's go ahead and check. Is this the one? Okay, where is it? Okay, ayun. And mga ate at kuya, luckily, kinapture to ng Daily Tribune. Ibinalita ng Daily Tribune. Ito yata yung Daily Tribune. Yan. Naman blanco. Teka lang. Ay, Diyos ko ba, buffering. Teka lang. Okay. Open ko lang, ha. Daily Tribune. Ayan nga. Nag-iisang media na nagbalita ng document na pinost ni Miss Maharlika na si Hello Kitty ay nag-iisang media na may balls. Daily Tribune. Ay, ano ba yan? This is from Daily Tribune. So, mabuti na lang kinapture nila yung, basahin ko sa inyo, mamalat ko. Mabuti kinapture ng Daily Tribune to. Sa mga hindi nakakaalam, ang pagkakaalala ko, ang may-ari ng Daily Tribune ay ang pamilya ni Senator Bongo. So that maybe is the reason why kinapture nila to.
Okay? So, the rest of the media, for sure, binabalita na rin yan ngayon ng SMNI, di ba? The rest of the Philippine media, yung mga giant TV networks, wala tayong maaasahan. Tatahimik lang ang mga yan. So, mabuti na lang may isang nag-capture ng post si Miss Maharlika. At yan nga po, okay. Saan na yung document? I-open natin yung document, ha? Babasahin ko sa inyo. Ngayon, nasabi ng mga ensaymada, mga ate at kuya, ito daw ay peke. Patunayan yung peke. Diba? Pre-operation report. Patunayan yung peke. Gawang rekto lang daw. Huwag daw maniwala kay Maharlika. Maharluka nilang tawagin. Okay, hindi kami maniniwala kay Miss Maharlika. Sabihin nyo, bitter lang yan, hindi nabigyan ng pwesto kaya naninira. Ang kalaban nyo, mga ensaymada, ay yung document na ng PIDEA. Ngayon, sabi ni Miss Maharlika, i-deny raw to ng PIDEA. Okay? Kasi nga, yung chief ng PIDEA, Lazo, ay kasabot daw ni Utod. 'Di ba? Yung may mga binabanggit si Miss Maharlika na sayarot, na ang negosyo daw nun ay ganun din, non-bailable ang ganyan, 'di ba mga kuya, pag nasangkot ka sa ganyan, non-bailable yan. Walang piyansa. Pero magtataka ka, yung anak ni Bonjing, nakalaya, yung nahuli sa Las Piñas. Yung binabanggit ni Miss Maharlika na nabalita na nga na natiktikan at 'di ba na intercept ng Australia na may papasok pala sa kanilang parang billions worth of asin. Yun yung binabanggit ni Miss Maharlika ang apelyido na kasama pa raw sa New York. Hindi lang pala sumama dun sa paggagala sa New York, yun daw ay baka kanegosyo. Grabe yung mga accusations ni Miss Maharlika. So, i-deny po talaga ng PIDEA na kanila ang document na ito. May nagde-demand nga po, baka pwedeng may serial number ito to prove na legit yung document. Ang sabi ni Attorney Trixie, mga ate at kuya, kasi di ba dapat may mga serial numbers naman talaga yung mga papers para alam kung pang ilang issue na yon, right? Halimbawa sa isang compilation ng papers, dapat may serial number para alam yung pagkakasunod-sunod, halimbawa ipa-file or madaling hanapin yung kanyang parang kopya, halimbawa, no? Marami pong agencies, maraming mga ganyan na hindi naman gumagamit ng serial number, and ito nga pong document na ito ay lalong-lalo na 2012 pa, lalo nang wala talagang serial number, no? At hindi sila gumagamit ng serial number. I think itong PIDEA. So ayan, oh, Republic of the Philippines under sa opisina ng Pangulo. May logo ng PIDEA, meaning Philippine Drug Enforcement Agency. May logo at under yan sa under kay kuting na departamento to. Kasi sino yung namumuno ng PIDEA ngayon, for sure, kakampihan yung presidente, no? Unless para sila sa tama. Pre-operation report, may control number, tinakpan yata ni Miss Maharlika. Ang date ay March 11, 2012. Panahon ni Ngoy Ngoy. Name of target, my God, walang alias. Tama ba? Bongbong Marcos, also known as Bonget. Palayaw niya, di ba? Uli ko na lang nalaman yung Bonget, 2022 na eh. Nung pinalabas na yung Made in Malacanang, yun pala ang palayaw ng presidente. And some unidentified male and female cohorts, may isang pangalang tinakpan, yan daw yung pangalan ng artista. Katabi ng pangalan ng presidente ng Pilipinas. Okay? Sa NCR gagawin sa Makati. A confidential informant personally appeared before this office. May nag-inform, may pumunta sa opisina ng PIDEA and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal substance inside Unit 4C, Rizal Tower Building, Unit 4C. So malamang nasa nasa 4th floor ng Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. And then may team leader na pumirma, tinakpan ni Miss Maharlika ang pangalan. Sa Rockwell.
Malapit-lapit na rin doon sa Guadalupe, mga ate at kuya, 'di ba? Nangangaliwa yung Rockwell 'pag galing ka ng Ayala, oh, well, ayun naalala ko, Ayala, Makati, nangangaliwa, right? Oh. So, oh, ayan, may pirma. Tinakpan na lang ni Miss Maharlika. And then there's another document, authority to operate, may mga sasakyan, tinakpan na rin ni Miss Maharlika, 'di ba? So, sabi niya nga sa kanyang pahabol na vlog, ang mga pangalan ng mga sasakyang yan na may mga plate number pa, alam pa ang kulay, at kung anong klaseng Mazda, Isuzu, or Toyota yan, ay gagamitin sa raid. Bago daw ito isinagawa, naharang na raw, pinigil na raw. So, paano hindi nakarating kay Ngoy-Ngoy? Diba? So, kilalang secretary daw or PIDEA chief noong panahon ni, sino ba ang PIDEA chief noong panahon ni Ngoy-Ngoy? Sabi ni Miss Maharlika, business partner daw ni Smugs. My God. So, hinarang. Tanong nga ng iba, bakit hindi yan lumabas nung panahon ng kampanyahan? Magandang panira yan, di ba? Magandang pansalag ni BFF Lenlen yan. Nung naglaban sila ng 2016 sa pagka-vice president. Maganda ring pansalag ni BFF Lenlen yan nung naglaban sila nito lang, 2022. Kung gusto ni BFF Lenlen na, 'di ba, na matibag talaga si Hello Kitty noon, dapat inilabas ito. Well, siguro ang galing talaga ng pagkakatago, mga ate at kuya, or pagkakaharang. Hinarang daw ito ni Queen B or Queen Bo. Yung mga dakog-kuan. So, hindi talaga ito lumabas. There's a possibility na hindi ito nalaman ni Ngoy-Ngoy. Alam niyo naman yun, no? Noy-Noy yung lagi at mukha namang lutang din. At hindi rin ito nalaman ng kampo ni Lenlen, ni BFF Lenlen, ang mga dinaw. Well, alam to ni Marimar na si Marimar na mabalakang nakalaban ni PRRD noon sa 2016 elections. Yung tuwad na daan, si Marimar, 'di ba? Alam niya to dahil nakasama niya si Kuting sa New York. O marami nga raw silang mga sikreto noong sila yung mga bata-bata pa, sana daw hindi ilabas ni Marimar. O 'di ba nung nag sila sa Bisaya namigay ng bigas, yung Marimar lalaki yun na pinahiya ni PRRD sa presidential debate ng 2016. Kilala niyo ba? Oh. So mukhang magkaibigan naman si Marimar at saka si Kuting, so talagang hindi siguro nga inilabas ito. At hindi rin ito nakarating sa kampo ni Lenlen, no? Nagamit sana ni Lenlen noong 2022, giba sigurado si Dayunyor. Ang galing ng pagkakatago. Pero ito ang marites daw, sabi ni hindi naman marites. Sabi ni Yu Chang, ito pa Mari, ang chismis sa tindahan ni Mosang, alam nila kung kanino ipinasa ang mga docu at videos ng Arena or ng Polvo. Kaso, yung sa Berdugo lang at sa mga Guardia Sibil ang di nila mabawi. Tapos nahawakan panihitad, Mariosep. Sino yung Berdugo? I think, well, kung tatanungin nyo, si PRRD yung Berdugo. Guardia Sibil, ito yung mga PSG. Well, mag-ingat ang mga PSG na may hawak nito. So, alam ni Kuting at Jahas kung kanino ipinasa yung documents na pinakita ko sa inyo kanina. Kaya naharang. Ang hindi nila naharang yung nakarating kay PRRD at sa iba pang mga PSG. My God, mga ate at kuya. So, malay natin, di ba sabi ni Miss Maharlika, merong nagpakamatay na PSG. Malay natin, nilason yun. Binangbang yun. Well, na-pressure siguro sa ni Jahas. Masyado daw napahiya kay Jahas or na-pressure sa pinapagawa ni Jahas or whatever. Nagsyukamatay. Oh, pag-usapan din natin maya-mayang konti. Yung namatay na tao ni Jahas, baka daw hindi yun talaga namatay sa sakit. Baka nilason daw yun. Kakaloka mga ate at kuya. So baka gusto nang bumaliktad. Ay,
Kakatakot ang gobyerno ngayong mga tatkuya. Ngayon, ito 2012 pa 'to. So puwede naman nilang sabihin mga tatkuya na nagbagong buhay na, okey baka umamin, puwedeng umamin, nandiyan ang document. Pero ang technique nga raw niyan, sabi ni Attorney Trixie, ang technique daw ng ng mag-jowa or at least ang style ng pamunuan ngayon, i-i-ignore nila, tutal napapatahimik nila ang media hanggang sa mamatay ang issue. And then gurgurin yung mga vloggers na nagsasalita patungkol dito, lalong-lalo na si Miss Marlica. Oh. Kaya siguro inilabas na ni Miss Marlica, kung sakasakaling mategi ako, at least nailabas ko na. Right? Oh. Alam nyo, Jahas, baka nakakapanood ang mga kampo nyo sa channel ko. Although gustong-gusto nyong tigihin ang messenger at hindi yung message, delikado rin ang ginagawa nyo. The more na malalaman ni Miss Maharlika ang masamang plano niyo sa buhay niya, the more na mapapabilis ang paglabas ng ebidensya. Kung gusto niyong tigihin ang mga nagsasalita patungkol dito na hindi pabor sa inyo, the more na mapapabilis ang paglabas ng mga dapat lumabas. Kasi may pangamba na sa buhay eh. O, nangangamba na si Miss Maharlika, 'di ba anytime baka mabangbang na siya, mas sniper siya sa US. Nilabas na niya kaagad April 1 na April 1, hindi pa umiinit ang puwit natin, ngalngal na tayo ng ngalngal nung nakaraang buwan. 'Di ba? O ayan na, April 1, April 1st, April Fool's Day nilabas. So baka mamaya hindi matapos ang buwan na 'to, lumabas na rin ang video. So long as ma-secure, sabi ni Miss Maharlika, nung may hawak ng video, yung pamilya niya. Kasi nga gaano katindi yung banta. Right? Kasi may sabi ni Attorney Trixie, may mga degree yung banta eh. Kung matindi na yung banta, like maybe nakikita na ng kamag-anak nung may hawak ng video na may naniniktik na sa bahay nila, may nakapark na nasasakyan sa tapat nila, may bumubuntot na sa sasakyan nila kapag lumalabas, yan na yan. Baka ilabas na kaagad. Pero yung tipo mga text messages pa, subukan mong ilabas at tegi ang buong angkan mo, medyo ano pa rin na, medyo nakakapagpanik, pero hindi pa matindi, hindi pa mataas yung degree nung threat, di ba? Pero ang sabi nga po ni Miss Maharlika, once na na-secure na, maybe policy na lang sa Pilipinas, yung mga kamag-anak, or hanapan ng safe house or whatever, once na safe na yung mga kamag-anak nung may hawak ng video, ilalabas na raw yung video ng pulburon. Ito na nga yung precursor. Ito na nga yung part 1. Document. Proving, at according kay Attorney Trixie, legit na yung document, proving na ang mga sinasabi ni PRRD panahon pa lang ng kampanyahan ay totoo. Diba? Yung pagsisisigaw-sigaw ni PRRD, I think nandito naman yan. Maybe I can play it for you mga tatkuya. Hold on. Maybe I'll play, pakinig ko lang sa inyo yung isang mga binanggit ni PRRD. Ha? Hold on a sec. Let me just play a video. Ay, inang, nakakatakot. Inang, ay. Ano ba yung nakita kong yun mga tatkuya? May nakita lang ako nakakatakot. Ay, inako, sino yan? Saan yung video? Ay, okay, saan video nga? Andali, hanapin ko yung video. Dito kay Yuchang, pakinig sa inyo ha. Hold on. Bear with me. PRRD. Ng PDEA. Doon sa listahan, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, doon yung pangalan mo. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Pinakitaan ako ng evidence. See? Oh, trending sa TikTok yan. Ang speech ni PRRD doon sa hakbang na may isog sa Davao. Pumapasok kayo ng alanganin. Ibig sabihin ni PRRD, alam niyo naman Bisaya, bakit yung pinapasok yung mga ganyang bisyo? I think yun yung pagkakaintindi ko. No? Bakit yung pinapasok ang ganyang mga gawain? Illegal. So, okay sana kung consumer lang. Paano kung producer?
Iba ang style nila ngayon sa paglaban sa ano sa kumakalat na asin sa Pilipinas. Gusto nila walang matitegi, ang hindi walang natatakot. Ang daing nagiging adik mga ate at kuya. Kalat ang mga adik, ang daing na namang nagpapayata, nakakatakot na namang lumabas. Kapag nakakita ka ng payat na payat, dilat na dilat ang mata, hupyak ang mukha, mukhang ang daing sinusupsup or whatever, lubog na lubog. Tapos parang anti-D, yan na yan, sign na yan. Gumagamit ng asin na dehydrate. Alam nyo naman ang asin, di ba? Humihigop ng tubig yan. My God! Oh, so ano, ayan, paano nila itatanggi ang pangalan ni Kuting kasama ng pangalan ng artista nasa document ng PIDEA? Ano, ahayaan lang nilang mamatay ang issue para hindi di ba? Total, kakampi nila ang media. At impeachable ba ito? Well, hindi nga po ngayon ginawa, 2012 pa, so hindi. Pero ang sabi ni Attorney Trixie, mga at kuya, dahil napatunayan ng mga documents na ito na siya ay previous user, health problem ito. When you say health problem, hindi yung tipong may di ba, merong may mga side effect yung pulveron, ngayong tumanda na siya. Ang question is, noong 2012 lang ba at kailan nagbagong buhay? Baka hanggang ngayon gumagamit. Say 2012, tinigil naman na. But maybe, kung hindi man bumibigay ang ilang sistema sa katawan niya at organs, di ba? Pero yung mental capacity ni Kuting, baka naapektuhan. Simula nung 2012 or bago mabisto nung 2012. Kung matagal na siyang gumagamit, say baka binata pa siya, gumagamit na siya. Kaya ba siya lagi nagsa-stutter? Lagi siyang nauutal Lagi siyang dubi-dubi-dap-dap. Right? Pag nagsispeech? My God, nagulat ako mga ate at kuya pag wala siyang binabasang script. Grabe, ang galing-galing mag-speech. Pero pag wala na siyang teleprompter mga ate at kuya, dubi-dubi-dap-dap na. My guy, budol, yung quality, sabi ko nga mediocre, baka below mediocre pa, sabi politiko ito, anong leader ito, my God, nabudol tayo. Oh, tapos diba, parang naguguluhan ang utak niya lagi kapag yung ambush interview, pag impromptu mga kuya. So, pati yung decision making niya, itong problema natin sa South China Sea. Baka kaya mali-mali ang kanyang desisyon at gusto niya tayong isabak sa giyera, baka yung mental health niya ay naapektuhan ng previous substance abuse na, di ba? Ng paggamit yun ng prohibited substances na yan. Yung bebe powder, ang tanong, bebe powder lang baga? Ang tanong, pulveron lang baga? Ay galing sa bibig ni Senadora Amy, according to Miss Pebbles and Miss Marlica, asin ang tinitira pag walang bebe powder, pag walang mamahaling pulveron, asin. Ang asin, parang malala yun mga ate kuya nakakaano yun nakakaaning talaga. Nakakaliit ng utak, nakakaliit ng pupil. Pag nag-shrink ang utak mo, maraming nakukrung-krung at makapalang mukha. Kumakapalang mukha, eventually nakukrung-krung dahil sa asin. Kaya ba ganito yung ginagawa niya? Nila? Kaya ba wala siyang pakiramdam, wala siyang empathy sa mga Pilipino? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.